kung sino ako noon, it's a composition of other people's opinion at kung anong mga nakukonsumo ko sa social media, mga ganon. Nagsimula lang talaga tumigil yung ganong klase ng thought pattern nung nagsimula ako tanungin, sino ba ako? Tayo na pinakamalapit sa ating mga sarili, paang may pinaka hindi kilala ang ating sarili. I find it funny na people sometimes disassociate happiness with meaning. Depende siguro kung mababaw yung pag-unawa mo sa happiness na parang it's all about temporary highs. Kapag masaya, automatic, para kay Aristotle, makahulugan. 10 rules for the ganyan-ganyan. 100 quotes for the business ek-ek. Kung yung taong nagbabasa nun, wala namang nakikitang halaga sa sarili niya at sa mga taong minamahal niya, ba't niya gagawin yun nakasul sa libro? When you recognize value, you realize that you have something to protect, something to cherish, then it will automatically push you to act, to do something about your situation. Hey guys, welcome back sa podcast, and today ang magiging topic natin is about philosophy. And ikaw ba, minsan mo na ba natanong, at tingin ko maraming tao nang nagtanong dito sa buhay niya o umabot na sa point na tinanong to sa buhay niya na ano bang meaning ng buhay? Ano bang meaning ng buhay ko? At least sa akin, time and time again, paulit-ulit na bumabalik ako sa question na yun. Siguro either may goal akong na-hit, now what? Tapos may goal ako na-hit ulit, now what? Laging ganun eh. And so, today I'm joined by Sir Ice ng Kwentong Pilosopo podcast. So, welcome Sir Ice. Maraming salamat, Andro. Magandang araw sa iyong mga tagapakinig at mga fans ng Filipino Millennial Podcast. I'm very happy, I feel very privileged to have been invited to your podcast. Welcome sir. So, first of all is, Sir Ice, Yes. ang kadalasang question pag tinatanong ang tao, who is ganito? Who is Sir Ice? Kadalasan ang sinasabi natin is our occupation, our accomplishments. Pero, who is Sir Ice really? Ako, sabi nga sa filosofiya, may isang kasabihan, no? Isang lumang Latin na katanda na sinasabi, quisque ibi proximo. Ibig sabihin nun ay tayo ay ang pinakamalapit sa ating sarili. No? Pero merong balintuna, may paradox, no? Na tayo na pinakamalapit sa ating mga sarili, paang may pinaka hindi kakilala o hindi natin pinaka hindi kilala ang ating sarili. No? Kasi for the most part, we do things, no? We try and achieve things, we socialize, no? But we don't really have an objective view of how we actually live, no? Kasi we're in the life that we live, no? Hindi naman natin napapanood yung sarili natin. Kumbaga, hindi natin pwedeng bigyan ng objektibong evaluation. Kung maganda ba yung ginawa ko, mabuti ba yung ginawa ko, it will always be contaminated by our own personal biases. No? So, if you ask me, di ba, sino ba ako? It will always come with a personal bias na, of course, I will say na, well, simpleng tao, guro, no? Nagsusumikap, kumita at tumulong din sa kapwa sa abot ng makakaya. No? Pero laging kapos yun. No? Hindi kayang hulihin ng kahit anong konsepto o salita, ideya, kataga, talata, libro, no? Encyclopedia, Google article, ang kabuuan ng pagkatao ng kahit sino, no? Kaya sa huli, kung bibigyan kita ng philosophical na sagot sa tanong, sino ba si Sir Ice? Hindi ko rin alam, no? Mabibigyan lang kita ng mga kwento kung ano yung ginawa ko, saan ako pumunta, ano yung mga sinabi ko, ano mga sinulat ko. Pero kahit pagsama-samahin natin yon, no, hindi nun kayang
mahuli, makulong, makahon, no? Yung kabuuan ng aking pagkatao. Sapagkat ako rin mismo ay patuloy pang hinahanap ang aking sarili, no? Nandun pa rin tayo lagi sa sinatawag kong mundo ng alanganin, no? Hindi mo pa rin laging alam, hindi naman tayo Diyos para matiyak na talagang tama ginagawa natin o nasa tama tayong landas, no? So patuloy lang tayong sumusugal, umaasa, nabubuhay, sumusubok, no? At pagdating ng panahon, pagka malapit ka ng sumakabilang buhay, no? Di natin alam, baka doon biglang maiintindihan mo, sino ba ako, ano ba kahulugan ko ng buhay? Pero hindi natin alam eh. Kaya hanggang dulo, no, ang aking pananaw ay misteryo tayo sa ating mga sarili, no? Mm. At magandang attitude rin 'yan, no, dahil kung ganyan yung kumbaga philosophical attitude mo towards yourself, it will always leave room for growth. It will always leave room for improvement, for trying to better yourself because you're never comfortable. You're never settled with who you are. And so you strive always to do better. Yeah. Mm. Pasensya na, haba yung sagot. Ganyan minsan sumagot ang mga pilosopo. Nako sir, napaka-lalim and talagang nagigets ko eh. And that brings a question in my head na as you grew up, were you always like this towards kung sino ka? Parang Mm. talagang noon pa ba tinatry mo ng hanapin ang sarili mo or parang naranasan mo rin na maging go with the flow lang Ah, tapos na-confuse ka rin? mm. Alam mo, maraming bagay sa ating buhay hindi natin nakokontrol. Mm. Kasi tayo yung mga tao, oo, meron tayong isip, meron tayong kamalayan, meron tayong kapangyarihang pisikal, no? Pero mas makapangyarihan ng kalikasan, mas makapangyarihan ng daigdig, ang universo, mga puwersa na hindi natin nakikita, no? At may mga pagkakataon na feeling mo, tiyak mo, feeling mo, hawak mo, feeling mo, naiintindihan mo, tapos gugulantangin ka na lang ng buhay. Biglang dead end pala yun. Mm. Biglang no entry pala doon, no? At doon mo biglang kukwestiyonin, no? Doon biglang sinisilang yung tanong, sino ba ako? Tama ba 'tong ginagawa ko? Ito ba talaga yung para sa akin, no? So, in other words, no, if you ask me, have I always been like this? No? Perhaps, but it wasn't because I wanted to be like this. It was more of life, you know, happening and pushing me towards a threshold wherein I really have to ask these questions all the time. Ganun sa filosofiya eh. Hindi mo Mm. naman siya unilaterally sinasadyang gawin basta-basta. Kailangan may dahilan kung bakit ka magtatanong, no? At kadalasan yung pagtatanong ng pilosophikal ay inuudyukan ng mga karanasan natin, no? Minsan tinatawag 'tong mga ng mga pilosopo na limit situations, no? O kaya naman tinatawag din yung iba, no, yung parang dumadaan ka dun sa tinatawag na existential angst. Existential crisis na gano'n? Oh, parang Mm. ganyan na meron nga akong binuksang serbisyong gano'n sa Facebook, no. Mm. So, 'di ba when life happens to you, you're never fully in control. And questioning is a way for you to try and regain control of your life, 'di ba? That's why you question. You want to understand, you want to be able to set foot on solid ground, you want to be able to navigate, no, rationally what is going on with your life, no? Pero yun nga eh, ang buhay hindi yan parang alagang aso na 'pag sinabi mo sit, Oo. susunod. Hindi mo naman puwedeng kontrolin yan. May mangyayari at mangyayari.
So ano lang kaya mong gawin? Maging handa at maging bukas at matutong tumanggap ng mga bagay na hindi mo talaga mababago, pero susubukan mo kahit papaano gawin yung pinakamabuti, pinakaangkop na paraan para malampasan mo kung ano man yung pinagdadaanan. Mm. Mm. Sobrang totoo nun na ano kung percentage, siguro 20 o 10% lang sa buhay ang talagang under your control or mas less pa dun. Mm. Pero bago tayo mag-record, nabanggit ko na dati akong sad boy. Depressed na sad boy. And magandang, Diagnosed ka ba? Diagnosed o hindi naman, self-diagnosis lang self-diagnose yun? lang. Pero nagkaroon ako ng thoughts na dati, yung talagang para sa akin, walang meaning ang buhay. Dumaan Okay. ako dun. And nagsimula mag-break yung pattern na yun. Kasi parang it's a pattern na-develop ko within myself na Mm. it's a pattern that I go to. Na feeling ko, nagsa-self-pity ako. Tapos Mm. minsan nakakakuha ako ng attention via sympathy, simpatya. Mm. Na yun ngayon ang parang nakakatuwa para sa akin, ironically. Ah. Yung attention. Part of it tingin ko is naging dahil sa broken family kami, wala masyadong attention mula sa magulang. Pero ngayon na-understand ko na yun. Pero yun nga, it's a pattern na na-discover ko sa sarili ko. And nagsimula ma-break yung pattern na yun nung nag-surface sa mga question sa isip ko na ganito lang ba buhay? Mm. Or ano ba talaga gusto ko? Kasi Mm. for so long, ano nagfi-fit in lang ako sa barkada, sa mga nami-meet ko sa katrabaho. Mm. And so far, I can say na parang kung sino ako noon, parang ako lang, it's a composition of other people's opinion Mm. at kung anong mga nakukonsumo ko sa social media, mga gano'n. Mm. And nagsimula lang talaga tumigil yung gano'ng klase ng thought pattern nung nagsimula ako tanungin, sino ba ako? Kasi from going with the flow, nagbago na ngayon yung thought pattern ko na naghahanap na ng sagot. Mm. And through that, naging meaningful para sa akin yung unang beses na expose ako sa konsepto ng personal development. Kasi tingin ko, kung na-expose ako sa konsepto ng personal development nang hindi ko tinatanong sa sarili ko, ganito lang ba buhay? Sino ba talaga ako? Lahat ng Mm. matututunan ko through self-development, walang laman. Mm. Mm. And for a person to change, he or she must want to change. Regardless kung anong information bigay mo sa kanya, kung from the start wala sa intention niya magbago, tingin ko hindi siya magbabago. And for this case, gano'n ang nangyari sa akin. I was able to change kasi hinanap ko talaga yung pagbabago na gusto kong mangyari. Kasi sawa na ako maging sad boy, parang fed up na ako. Oo naman. Mm. Mm. And ano hindi lang sarili ko yung nada-down, pati mga tao sa paligid ko. And I was fortunate nga, Sir Ice, na yung girlfriend ko, she was able to put up with me until I was able to fix myself. Ngayon, I'm able to bring myself whole sa relationship namin. Mm. And talagang nagkaroon kami ng parang fresh start. Kasi tingin ko naman parang talagang ibang tao na yung naipe-present ko sa kanya. Pero Congrats. gaya ng sabi niyo, Sir Ice, ang makakapagpatunay lang talaga nun is kung anong mangyayari sa atin. Hindi mo masasabing nagbago ka na nga until andiyan na yung challenges. Hindi mo Mm. masasabing patient ka nga not until dumating yung mga challenges na masusubok talaga yung patience mo. Mm. And lately ko lang na-realize talaga na lahat ng alam mo, akala mo lang alam mo yan until masubukan. Mm. And Tama. and 'pag dumating yung panahon na masubukan, dun mo malalaman. Oo nga, nagbago na nga. Totoo. Totoo Mm. yan. Well, on that issue of uh, development, personal development, tama ka, no, na the will plays a very important role, no, in trying to build character, no. Ayokong gamitin yung salitang actually na yung tamang
change. Kasi para sa akin, it doesn't really mean anything in the sense na whether you like it or not, you know, you're always changing. You're always already in the process of evolving, no? Mutating because you're adapting to different environments all the time, di ba? Mm. Pero when it comes to the issue of building your character, pag sinabi mong you want to be a better person, etc., hindi lang siya about change, no? It's actually about integrity. Yung sinabi mo, kinukwento mo kanina, yung sarili mo ay parang it's only, whatever you are is a function of your, your different environments, other people's opinions of you, etc. I think yan yung basic na diyan tayo lahat nagsisimula, Mm. di ba? Pagbata tayo, ganyan, no? Yung, oy, salbahe ka, ganyan. Minsan, mapasok sa isip mo, tapos, oy, salbahe daw ako. Tapos that will be your lens, no, in trying to assess your own behavior, the behavior of others, etc. But as you grow older, ikakaroon ka ng self-awareness, self-consciousness, atong salbahe ba talaga ako, Mm. etc. No? So in other words, so in the process of changing, the process of evolving, etc., there will come a point in your life where you will have to choose, no? Yung salitang choose kasi galing yan sa salitang Latin. Ang ibig sabihin talaga ng choose, no? If you seek out the etymology of the word is to cut ties. So when you choose, ibig sabihin nun, may pinuputol ka. May pinuputol kang pattern, may pinuputol kang relasyon, may pinuputol kang habit, etc. No? And you are investing yourself fully into this choice. No? Sinasabi mo, ayoko niyan, ito gusto ko. No? Kasi sa pananaw mo, yun ang nagbibigay sa iyo ng hinahanap mong kabuuan, no? Hindi kabuuan in the sense na yun ka na forever, no? Kasi yun nga, sabi ko, lagi naman tayo nagbabago. Diba? Nasa panahon tayo, sumasa panahon ng ating pag-iiral. No? Pero at the very least, no, kumbaga sa kotse, alam mo namang maglalakbay ka ng maglalakbay. No? Pero pinili mo, okay, magbibiyos ako. Pwede naman ako mag-angkas, pwede naman ako mag-bus, pwede naman akong mag-civic, pwede naman ako mag UB Express, pag-train. Pero ayoko lahat niyan. Kasi they will get you to the same destination, right? They're all vehicles. But you're choosing to drive yourself. Sabi mo, okay, I will buy a car and it will be a Vios and this will be my car. So when you do that, no, that's a sign of you building your integrity. Anong ibig sabihin nun? May kaya ka ng panindigan tungkol sa sarili mo. No? Na kahit sabihin ng iba, dapat mag-bus ka na lang, mas matipid, etc. No? Dapat nag-tricycle ka na lang. Wag ka nang bumili niyang kotse kasi ang lapit-lapit lang naman ang pinupuntahan mo. O dapat nag-bike ka na lang para environment friendly. O dapat nag-carpool ka na lang, ganun. Pero ito, dahil pinili mo na, no? And I'm assuming na informed choice 'yon, no? At pinag-isipan mo talaga. May maisasagot ka doon, no? At the very least, no? Pwede mo sabihin na, well, that's your opinion and this is mine. No? Ito yung akin. Ito ang bunga ng aking pagpili. Ito yung live or die ko, so to speak. No? So wala akong pakialam kung anong iniisip nyo, anong sasabihin nyo. Isipin yung tanga yung aking pagpili, iisipin yung bobo yung aking pagpili. No? Kung sa dulo ng lahat ng ito, pwede ko sabihin, mapaninindigan ko itong pinili ko. Ganun rin sa pag-ibig, di ba? Ang dami mong ibang pwedeng piliing kapartner.
no? Araw-araw Mm. nakakasalubong mo iba't ibang babae na maaaring mas maganda dito sa kasama mo, maaaring mas bagay sa iyo. Pero sinasabi mo hindi, siya ang pinili ko. Siya ang kasama ko. Siya ang mamahalin ko, no? It's about when you say building your character, when you talk about personal development, it's slowly building upon these commitments, these choices, no? Mm. That eventually make up your character. Kasi yung napaninindigan mo lang ng paulit-ulit, yun lang talaga yung totoong bahagi ng sarili mo. Yung mga paminsan-minsan mo lang na pinipili, Ah, yung mga depende lang sa sitwasyon, hindi pa talaga yun ang seasonal lang. hindi yun ang core mo eh. Mm. Na yung core mo, yung ano yung tinatawag nating non-negotiables. Mm. Ano yung pwede mo sabihin na okay, hindi yan. Kahit anong sabihin nyo, naniniwala ako batay sa mga ganitong dahilan na mali yan at hindi yan dapat ginagawa. No? Hindi yun ibig sabihin matigas ang ulo mo. Hindi yun ibig sabihin hindi ka bukas. No? Ang punto nun ay, no, bukas ako, makikinig ako, at posibleng magbago ang isip ko. Pero yung core belief ko, let's say, my core belief is all life is precious. You know, that will inform all my choices, all my decisions in the, no. It might adjust depending on the interpretations of life in the future, no? Baka in the future kasama na sa definition ng life ang artificial intelligence. Mm. Therefore, pwede mo sabihin, even artificial intelligence deserves our respect and have rights, etc. Pero, di ba, this is just an evolution principle, an evolution of definition, but the core belief, the core value, di ba, stays. No? Kaya pag sinabi mong kilala ko na sarili ko, hindi na ibig sabihin talagang kabisado mo yung sarili mo, Mm. pero kilala mo in a sense na ano yung non-negotiables mo, ano yung hindi mo pwedeng bitawan, no? Ano yung hindi mo ipagpapalit, no? Yung iba, sasabihin, pamilya, di ba? Diyos, asawa, pamilya, anak, no? Iba-iba eh. Mm. Negosyo, trabaho, no? Pero yun ang kailangan, I think, na subukan natin gawin, no? Hindi lang yung basta magbago, no? Dahil napakalawak ng salitang yun eh, no? Para saan? No? Sabi nga ni Aristoteles, yung pilosopong si Aristoteles, at nang ginagawa mo, meron niyang inaasintang end goal, no? So, ano pakay mo? Bago mo gawin ang isang bagay, bago mo pasyahin na, okay, I will hold on to this and drop this. Always ask this question first. Ano bang pakay ko? Parang ano yung why nitong Why? gusto Why mo? am I, oo, Mm. para saan ba? Sa wikang Grego, ang tawag doon yung telos o yung end, Mm. yung purpose. Sinasabi. Narinig ko before eh. Pag alam mo yung why, parang yung how becomes somehow Si Nietzsche, automatic. nagsabi Mm. ng Nietzsche, ang Mm. exact quote ni Nietzsche ay, he who can bear with most wise, can bear with any house. Mm. No, yan. Ang nagsabi niyan ay si German philosopher na si Friedrich Nietzsche. Mm. Parang din yung ano eh, yung si Viktor Frankl, although hindi ko pa nabasa yung book niya, aware ako sa story niya na Man's Search for Meaning. mm, sinabuhay niya yung Holocaust Mm. and na-discover niya doon lahat ng nagso-survive, sila yung may meaning, sila yung may why. Mm. Yung mga taong walang why, sila yung mas mabilis na natetegi. Sumusuko. Mm. So Mm. sobrang important ng why. And
may naging guest ako na financial advisor, keynote speaker siya. His name is David. Sabi Mm. niya, baka daw ma-cancel siya nung binanggit niya na dapat hindi happiness ang pinupurso mo, Mm. kundi meaning. Mm. Kasi sobrang nagets ko, naintindihan ko rin kung bakit. Kasi some things or some substance can make you happy momentarily, Mm. pero they don't necessarily give you meaning. Siguro drugs. Papansamantala, magiging masaya ka habang nakadrugs ka. Pero doesn't necessarily na, alam mo yun, walang meaning eh. So, Oh. nag-agree ako dun na meaning talaga ang magpapapush sa isang tao to bear any pain or any circumstance. Mm. Pero alam mo, si Aristotle, sabi niya, kasi he's the one who really talked about happiness, no, sa Mm. ang libro on ethics called The Nicomachean Ethics. Nicomachus yung pangalan ng anak niya. And he wrote the book for his son, no, na parang it's supposed to be some sort of a guide in order to lead a happy life, no. I find it funny na people sometimes disassociate happiness with meaning, na parang mutually exclusive sila. Depende siguro kung mababaw yung pag-unawa mo sa happiness, na parang it's all about, temporary highs and corporeal pleasures, no. Pero kasi yung mga sinaunang Grego, ang kahulugan ng happiness sa kanila, ang term pala ni Aristotle doon ay eudaimonia, eudaimonia, no. Sa English, usually tinatranslate ng mga translators into happiness, no. Pero laging merong disclaimer na parang, oy, sa mga nagbabasa, hindi ito yung happiness as you usually understand it, na parang party-party, inom-inom, Um, shopping-shopping. Hindi yun ang happiness na ibig sabihin, no? Aristotle said that every human activity aims at some good, and the final end of all our activities, all our strivings, is happiness. We want to be happy, no? Pero how does he define happiness? Sabi ko nga kanina, it's not the Epicurean meaning na parang eat, drink, and be merry, for tomorrow we will die. Hindi gano'n. The actual translation is human flourishing. Human flourishing, no? Which means, no, sa wikang Filipino, pag-unlad, pagtubo, pamamayagpag, no? When you flourish, ibig sabihin, you're able to maximize your potentials, no? And what is the meaning of life at the end of the day, if not to be able to live a life that is well spent, na naubos mo yung buhay mo bago ka mamatay in a way na maximize mo lahat ng talento mo, na ibahagi mo yung sarili mo sa pinakamakahulugang paraan sa pinakamaraming tao, na pakinabangan, naging inspirasyon ng istorya ng buhay mo, meron kang legacy, all of these things, no? So yung punto ko ay, kapag masaya, automatic, para kay Aristotle, makahulugan, no? Dahil yung kasiyahan na yun ay hindi tumutukoy sa isang pakiramdam, sa isang temporary bliss, no? But rather a state of character wherein the person can look at himself or herself in the mirror and say, I am trying to be the best version of myself. You know, I am trying to become, kumbaga, sinusubukan ko talagang magpakatao, mm. nakamagaling, sa pinakamagaling na paraan, in the most excellent way possible. No? And that's where you find your meaning. Diba? Doon mo mahahanap ang kahulugan mo. In the same way, yung binibigay niya halimbawa doon, maikli lang. No? Ano ba ang
telos. Ano ba ang purpose ng kutsilyo? Eh di makahiwa, di ba? So, paano mo masasabing magaling, mahusay yung kutsilyo? Kung magaling siya at matalas siya at nakakahiwa siya. Tama? So, using that analogy, sinasabi niya, kung ikaw ay tao, ano ang sukatan mo para mo masabing magaling, mahusay, masayang tao ka? You know? Makahulugan ng iyong pagiran. Kung nagpapakatao ka, paano ka magpapakatao? No? Sabi ni Aristoteles, no? Kapag sinusubukan mo lagi na matukoy ang pinakaangkop na pasya sa kahit anumang sitwasyon. Yung tinatawag niyang golden mean o yung mesotest, no? Yung middle path, no? Yung hindi sobra, hindi kulang, yung angkop na desisyon sa mga iba't ibang sitwasyon, no? Na angkop talaga, no? Yun talaga yung hinihiling ng sitwasyon. No? That's how you become excellent. That's how you become happy. That's how you become meaningful. No? Kapag na-deliver mo kung ano talaga yung hinihingi sa'yo nung sitwasyon. Nang hindi sumosobra at hindi nagkukulang. Yung tamang-tama lang. No? Doon ka sasaya. Di ba? Kasi madalas sa atin, ang tawag niya nun, bisyo. No? Ang bisyo para kay Aristoteles is deficiency or excess. So pagka, kunyari, yung iba iisipin, kung gusto kong maging magaling at makahulugan ng aking pag-iral bilang trabahador, uubusin ko talaga ang sarili ko sa trabaho, di ba? Ito talagang overtime, etc. Sabi ni Aristoteles, bisyo yan, no? Dahil meron kang buhay sa labas ng trabaho na kailangan mo ring alagaan. So kailangan, yung, di ba, lagi sinasabi, work-life balance, no? So ano yung mean, ano yung angkop na bahagi ng sarili mo ang dapat idinededika mo sa trabaho at idinededika mo sa pamilya mo, no? So lagi minsan tayo mga Pilipino, niisip lagi natin yung magaling, yung laging going beyond the set expectations, etc. of society. Hindi, kasi minsan nangyayari doon, naa-addict ka doon sa high na nakukuha mo sa overperformance at parang wala ka ng kahulugan sa labas ng trabaho, and therefore, ano nangyayari? Nagiging fragile yung self-esteem mo. Pag nakaranas ka ng failure sa trabaho, ang susunod na tanong, nakahulugan ng buhay ko. Kung hindi pala ako magaling dito, sino ako? Kasi wala kang identidad sa labas ng trabaho mo. So Diba? parang sir, parang athlete na nag-retire na hindi na alam ang kanyang susunod Tama. Ang na galing. na journey. Magaling. Magaling na halimbawa. Kaya tingnan mo, magaling talaga si Michael Jordan. Diba? Kasi magaling siyang basketball player, pero magaling din siyang negosyante. Alam din niya kung ano ang gagawin niya after retirement. Hindi niya winaldas lang sa wala ang pera niya. Diba? Ngayon, bumili siya ng NBA team. Yung rubber shoes niya pa rin ang pinaka best-selling basketball shoes. No? So, yun yung no? Pero yung punto nun, sabi ni Aristoteles, hindi mo yan na-achieve basta-basta. Kailangan mong sanayin yung sarili mo na laging piliin yung mesotest, yung golden mean sa iba't ibang sitwasyon. So, excellence is a habit for Aristotle. It's not a one-time thing. No? You achieve happiness because you've constantly habituated yourself to be excellent in any situation. And if you're an excellent human being, you're a happy human being, and your life has meaning. Diba? Ganun yung takbo nun. Kumbaga, hindi mo kaya sabi mo excellent ka dito sa isang bagay pero simpleng pagtapon ng basura hindi mo magawa. Ang gandang halimbawa rin niya. Diba? Hindi ka magaling na tao. Hindi ka magaling na tao. Mapurol. Kumbaga sa kutsilyo, maganda kang tignan. Di ba? Di ba? Matalas ka. No?
pero hindi ka pang all around. Mm. Diba? Kunyari, ano ka lang, yung butcher's knife. Oh, pangkarne ka lang. Ang magaling na na tao, para siyang Swiss Army knife. Di ba? For every situation, ano ang kailangan dito? Kasi alam mo na yung kailangan dyan, maaaring hindi yan ang kailangan doon. So, anong kailangan doon? So, do you have the wherewithal? You have the capacity to be flexible. Di ba? Mm. To adapt to different environments excellently. So, mahirap maging masaya. Mahirap maging magaling. Mahirap maging makahulugan ang iyong buhay. No? Kasi ito ay resulta ng patuloy na pagsasana. May mga tao na, kumbaga, tinatanggap nila sa sarili nila, ito ako eh. Ito na ako. In terms of change. Hmm. And para sa isang tao na siguro may self-destructive habits, gusto niya Oh. magbago, pero andun yung narrative na ito ako eh. Hmm. Para Ego sa, yun. Ego. Ego yun. No? Kasi alam mo, may mga tao na certain machismo thing. No? Machismo can also exist not just in men, but in a eh, way, parang ano yung yung machismo? machismo, yung parang pamacho, yung parang, nothing Okay. can get to me. Diba? Mm. I am my own. Parang stoic, feeling stoic. Tayo mga Pilipino, ganyan eh. Parang, mamamatay naman tayo lahat eh. Mga parang, Mm. Oo. yung ganon yung machismo eh. Wala akong pakialam kung anong mangyari eh. Basta ako, ganyan. No? Oo. Angas. No? Mm. Minsan tawag doon, angas. Angas, no? Pero parang ano So, yun, gusto ko lang i-circle back. Kanina nabanggit mo integrity na mm, kaya kong panindigan to. Parang mm. itong ngayon sinasabi natin, parang ganun pero baluktot. Oo. Hindi, baluktot kasi it's Mm. about go. Yung integrity, Feeling integrity may, lang. feeling integrity. Mm. Integrity, flexible siya in the sense na it's open to discourse, it's open to conversation, it's open to be corrected, no? Mm. Oo. Pero yung machismo kasi, gusto niyang patunayan sa lahat na tama siya at siya magaling at wala nang pwedeng magbago nun, no? Kaya pag sinabi mong, kunyari, ganito na ako eh. It's about, yun nga, ego na parang sinabi mo, hindi ako bago siya. Pero alam mo, may isang pilosopo, ang pangalan, puro pilosopo dahil pilosopo pinag-usapan natin. No? Ang pangalan si John Paul Sartre. No? Sabi niya, actually, itong mga taong ganito, yung mga nagsasabing, ganito na ako, wala na akong magagawa, ganito ako pinalaki, ganito paniniwala ko, di ba? Parang, bahala na lang kayo kung mag-adjust kayo sa akin. Diba? Oo. May mga ganyan tao. Usually, mga tatay natin, parang ganyan mag-isip. Oo. Um, ang tawag ni Sartre yan, mga buhay bagay. Ang feeling nila sa sarili nila, bagay. No? Sa wikang Pranses, ang tawag doon, en soi. E-N space S-O-I. No? O yung mga bagay na ah, para kang kinukumpara ni Sartre yung sarili mo, yung tao, sa isang bagay. Kasi ang isang bagay, let's say bato, kung ano yun, yun na yun. It is what it is. Mm. It cannot be otherwise. Bakit? Kasi wala naman yung consciousness eh. It cannot think. If it cannot think, it cannot change. No? It is what it is. No? But a person, no, is not a thing, sabi ni Sartre. No? Hindi siya answa. No? Siya ay isang porswa. No? O being for itself. Yung tinatawag niyang P-O-R space S-O-I, porswa. No? Ito yung tayong tao na malay, mulat, no, na alam na sa kahit anong punto ng buhay natin, pwede tayong magbago ng isip. Pwede tayong lumiko. Hindi tayo dinidiktahan ng landas na kung diretso lang yung landas, kailangan kong dumiretso kasi diretso yung landas. Putay na, di wag ka sumunod. Umanan ka kahit, di ba, kahit
hindi sementado yon, hindi ibig sabihin bawal ka pupunta doon. Yun yung kapangyarihan ng kamalayan at kalayaan ng tao, sabi ni Sartre. Kaya yung mga tao nagsasabing, wala na akong magagawa, akala nila, ang gagaling nila na parang, di ba, taong-tao sila dahil parang they have this, yun, quote-unquote, integrity. But really, kinukulong nila yung sarili nila na parang isang bagay. No? Kasi hindi nila tinatanggap yung posibilidad ng pagbabago. No? Dahil parang sinuko na rin nila ang kakayahan nilang mag-isip at Mm. magbago ng pasya. Lalo na't change lang ang natatanging permanente sa mundo. Yun nga, di ba? So, in other words, when you say na ganito na ako wala na akong magagawa. Some people call it parang pathetic naman yan, etc. Hindi, it's not even about that. It's more fundamental than either being pathetic or whatever. It's about you understanding whether you're a person or a thing. Di ba? Wag kang asal bagay. Mm. Mag-asal tao ka. Di ba? Halimbawa, itong computer o itong desk na inaano ko, ito yung mga bagay. Kung paano sila ginawa, ganito na sila. Wala na silang magagawa. Hindi pwede sabihin itong computer table ko na sana hindi na lang ako naging computer table. Kasi, putya, nakulong na ako dito sa pwede naman akong naging dining table. Wala naman siya magagawa dun eh. Ganun kasi, Mm. ganun siya ginawa eh. Oo. Wala, di ba? Ang tao, no? Hindi ba, komo ba, graduate ka ng, let's say, BS Bio. Nakatakda ba na kailangan mo magdoktor? No? Mm. Hindi ba, kunyari, sinabi mo na solid, ito ang aking paninindigang political. No? Hindi na magbabago. Hindi pa ibig sabihin nun na hindi kayang baguhin ng isang matinong argumento ang paninindigan mo. Oo. So anong pinagkaiba mo sa propaganda? Para kang living propaganda. Para kang polyetos, para kang flyer ng kandidato. Living flyer. Di ba? What you want is, di ba, if you're an intelligent voter, an intelligent political agent, you are there not to be, parang blind uh, to parang blind and idolatrous towards whoever it is you're campaigning for. You are there because you are seriously interested in making this country better. And that can only happen if you elect good leaders. But the meaning of good and leader must always be examined and questioned using political discourse. It must always be criticized. Hindi pwedeng meron ka ng template, no? Tapos lahat ng i-elect mo, yun, yung pasok sa template na yun. Pogi, marunong magsayaw, galing sa ganyang pamilya, taga ganitong probinsya. Hindi. Dahil otherwise, para ka na lang computer program, di Mm. ba? Na alipin nitong propaganda ito na kumbaga you're predictable. Sabi ni Sartre, a person is supposed to be unpredictable because he is free. No? Kaya nga sanabi niya, freedom is the poor man's atomic bomb. Mm. No? Freedom is so powerful. You can, when you think about it, how powerful you are, because of consciousness, you can do whatever you want just because. Because you're free. No? But the thing is, di ba, given this great freedom, meron ka rin, parang Spider-Man, great Responsibility. responsibility. Di ba? Na parang, putya, meron pala akong atomic bomb dito. Oh. Ibig ba sabihin nun, lahat ng pupuntahan mo, pasasabugin mo. Ano lang. Oh, di ba? So, kailangan, di ba, maging masinop at responsable rin tayo sa paggamit ng ating pagkatao, kalayaan, autonomiya. No? Sinasabi ni Sartre. Mm. And
na maganda yung na-bring up niyo yung freedom. Kasi isa sa mga gusto ko is matulungan yung ibang tao na either sarado yung isip nila at hindi sila nasa magandang sitwasyon, financial, tsaka sa buhay in general. Tapos, feeling nila talagang hindi na kaya umangat ng buhay. Pero dahil nga, sabi niyo, freedom is like an atomic bomb. Going back yung sabi niyo kanina regarding choices, your choice and your freedom. Baga, you have the freedom to choose. Paano mo gagawin yon? Parang bahala. Kung let's say, nasa hindi ka magandang sitwasyon financially, parang ano yung pwede mong gawin para makaalis doon? Una, awareness. Napakaling bagay ng awareness. Kasi para sa akin, lahat doon nagsimula sa awareness. And kung may taong gagamitin yung kanyang, for a lack of better term, na pagiging victim, na Sir Rice, oo, may freedom tayo, kaso ganito yung sitwasyon ko, ganito, ganyan. Hindi ko kaya. Kumbaga, ito yung kinalakihan kong pamilya. Dahil doon, nasa sobrang inconvenient na sitwasyon ako, siguro di ako makahanap ng matinong trabaho, nakakalakal ako basura, mga ganun. Example lang. And regarding this, ano naman, may argumento akong nakita sa IG na makabuluhan. Kumbaga, sabi niya, kung galing ka man sa country na poor o family na nasa hindi magandang sitwasyon, hindi mo kasalanan na andun ka, pero responsibilidad mong makaalis doon kung gusto mo. Kumbaga, yun, circling back sa sinabi niyo about responsibility, about freedom and responsibility. Kung anybody na feeling stuck, kumbaga, hindi naman ginagamit ng tao sa'yo, binabato sa'yo na biktima ka or hindi binabaliwala yung truth na hindi nga maganda yung sitwasyon mo. Pero yun nga, yung responsibilidad, given na tao tayo, meron tayong free will, o meron nga ba? Meron tayong freedom to choose. So, anong gagamitin? Anong gagawin mo with that responsibility? Parang ang ano kasi, kadalasan sa mga argumento nakikita ko, naghahanap ng fault. Sino ba may kasalanan? Sino ba may kasalanan? Blaming. And then, yung perspective mo tuloy, palabas, hindi paloob. Ano yung pwede kong gawin? Most people, including myself, dati takot ako sa responsibilidad. Pero ngayon, I embrace responsibility. Kasi it allows you to not be powerless, of the feeling of being powerless. Kasi you can make a change dahil tinanggap mo na sa'yo na responsibilidad mo yung freedom mo, responsibilidad mo yung choices mo. Tanggapin mo. Yes? Mahalaga yun. Yung sense of personal responsibility is very important, and it's also good that you pointed out the fact na, when you tell someone to pick themselves up and, don't be trapped in their situation, of course, there must always be, first and foremost, an acknowledgement of the fact na, whatever their truth is, whatever they're going through, in the sense na, they're in a situation that they didn't really choose to be in, may ganon at the very least na acknowledgement na hindi ko minamaliit, hindi ko sinasabing alam ko kung anong pinagdadaanan mo, no? Pero I'm just here to tell you that, you don't always have to be in that situation in that way. You can always, it's very hard. Of course, ang hirap kasi sa atin, di ba? Yung pag nagbibigay tayo ng payo, whether we like it or not, it's always coming from a position of superiority. Whether we like it or not, unconsciously, di ba? Yung pag nagbibigay ka ng payo sa kaibigan mo, parang feeling mo mas may alam ka lagi kaysa doon sa nakausap mo. No? When in fact, hindi natin talaga alam, no? Kung ano ba paano ba maging siya, di ba? Ano ba talaga nakikita niya at ba't ganun siya tumingin, no?
So the approach I feel is effective rather than, you know, basta buhusan mo ng payo. Kausapin mo muna. And it's always good to ask, you know, about their personal life narratives, no? Kasi minsan yung epiphany hindi kailangan manggaling sa iyo. Siya mismo yung sa filosofiya ganun din eh, you know. Kapag namimilosopiya ka at may kausap ka, kagaya ng ginagawa ni Socrates dati, yung aim niya ay hindi para ipamuka doon sa kausap niya na bobo siya, na wala siyang alam at siya magaling, no? Actually, yung point ni Socrates, kaya niya kinakausap yung kausap niya tungkol sa mga iba't ibang bagay, issue, ideya, no? Ay para mamulat silang dalawa, hindi lang yung kausap niya, kung gaano kalimitado ang kanilang alam talaga tungkol sa bagay na yon. Na kahit sabihin mo, you know, dahil mas maganda buhay ko kaysa sa'yo, mas may alam ako tungkol sa'yo kung paano, you know, umunlad, etc. You know, tao pa rin tayong lahat. No? Maaaring pinaboran ka ng sirkumstansya ngayon, pero hindi mo alam bukas. Baka mabaliktad tayo. No? Eh pag nabaliktad, alam ba gagawin mo? No? So, the conversation must always take on the tone of humility and a tone of self-acknowledgement of the fact that I don't know everything. I don't really know how to help you properly in the most appropriate way. Uh, but I am here. Di ba? Yun yung lagi, yung pinakamahalaga. No? I'm here. Sa kahit sino man na may matinding pinagdadaanan, ang gusto lang talaga nilang marinig minsan, yung may magsabi sa kanila, nandito lang ako. Minsan ayaw nilang marinig yung sasabihin mo sa kanila, ganito gawin mo, ganito gawin mo, di ba? Ganitong oras ka gumising, di ba? Magtinda ka ng siomay, Oo. di ba? Maglako ka ng scramble. Hindi, ayaw, kasi parang hindi mo nire-respeto yung kakayahan nila mag-isip at mag-problem Mm. solving mag-isa. Minsan, ang kailangan lang tao, yung maramdaman niyang hindi siya mag-isa. And Mm. then, that can drive them to think for themselves, no, na parang, hindi pala ako nag-iisa. Ibig sabihin, someone cares enough to stay with me, sees value in me, no, and therefore, I must also see value in myself. Kung nakikita ng ibang tao na may halaga ako, bakit ako? Hindi ko makita na may halaga ako. No? So baka may halaga ako. Pag nagsimula mo nang makita na may halaga ka, yung instinct mo ay ayoko masayang tong halagang to. Di ba? Eh, sayang eh. Kasi kung feeling mo, wala ka ng saysay talaga, eh, madali talaga sumuko at humilata at wala lang talaga eh. Wala kang mamahal sa akin. Para saan ba? Eh, sinasabi mo kanina kay Viktor Frankl, di ba? Pero kapag nakita mo may halaga ka, may halaga buhay ng mga anak mo, may halaga, di ba? Itong lahat ng ito ay may halaga. At kung gayon, hindi dapat masira, mawasak, mauwi sa wala. Doon ka kikilos eh. So unless you recognize value, there'll be no impetus for act. But when you recognize value, no, you realize that you have something to protect, something to cherish, something to safeguard, something to elevate, no? Then it will automatically push you to act, to do something about your situation. Yun yung fundamental. Even before this, yung mga nababasa mo sa libro na 10 rules for the ganyan-ganyan, 100 quotes for the whatever business egg. Kung yung taong nagbabasa nun, wala namang nakikitang halaga sa sarili niya at sa mga taong minamahal niya, eh ba't niya gagawin yung nakasul sa libro? So it starts with the recognition value. When you recognize that there is something valuable here that I must protect, that I must cherish, and I must, improve.
then it will automatically drive you to action. Ganda nun sa Rice na. Thank you sa time nyo. Meron akong last question para sa inyo. Okay. So, meron bang filosofiya or mindset na meron kayo na you used to believe in this so strongly before na Hmm. ngayon as the time goes by, medyo nagbago na? Ano ba? Filosofiya. Or May mindset or kinala, belief? nung bata ako, romantic ako eh. Mm. Naniniwala ako sa mga soulmates, mga ment. No? Naniniwala ako Mm. din. But I've been in enough relationships, a lot of relationships. And life made me realize that soulmates do not exist. Hindi totoo yung parang love at first sight, yung mga ganyan. Yung mga, Mm. kung siya na, siya na. Sa huli, pasya pa rin siya. The choice. You know? Love is love is a choice. So, hindi love is blind, yung mga ganyan, mga cheesy na tungkol sa love, hindi. Uh, Love is really a choice, no? In a sense na, you choose a person, I mean, realistically speaking, hindi ito, again, this is not the romantic, etc. So, baka may mga nakikinig ka na ma-trigger na kung naniniwala sila sa mga John Lloyd, Bea. No? May praktikalidad sa pagpili ng mamahalin eh. At yun ay nakabatay ultimately sa kung paano mo naiintindihan yung dynamics ng sarili mo. Kasi tandaan mo, pag nagpakasal ka, pag pumasok ka sa relasyon, binibigay mo yung sarili mo sa tao. So, ang tanong mo, itong taong ba to bagay tumanggap dito sa basurang to? Di ba? Dito sa itong ito. Di ba? And to a certain extent, yung sinasabi natin kaninang integral values, di ba? Yung your core beliefs, compatible ba yun dun sa core beliefs din ng taong yun? Kasi kung hindi, mag-aaway lang kayo lagi. You know? Yung iba sasabihin, baga, ang relasyon, tunay na relasyon, talagang laging may away, conflict, etc. I found that in my experience to be untrue. You know, if you keep fighting, that's a sign that you're not meant for each other. You know, when you're with someone na bagay kayo, you may have arguments, pero Yun. hindi mawawala yung respeto sa isa't isa. Hindi nyo mamaliitin ng isa't isa. Hindi nyo sasabihin, walang kwenta kang tao. Hindi. You know? In other words, ang sukatan ko dyan, ako, I've been in I've been with my wife uh, for mula nung nag-ano kami, nag-boyfriend, girlfriend for almost 5 years. Mm. So, kinasal lang kami last year actually. Last year lang kami kinasal. Mabibilang ko sa isang kamay ng daliri ko yung dami ng beses na nag-away kami. Minsan, Argumento. argumento Mm. kami. But I've been in other relationships na matagal din, etc., maikli, na sa isang buwan, hindi ko mabibilang sa dalawang kamay ko yung dami ng beses. Karoon ng disagreement, away, tampuhan, etc. Kasi sa huli, pare mababagod ka dun eh. At mauubos ka. Pag nasa relasyon ka, hindi ka dapat nauubos. Dapat nagfo-flourish ka nga. Sabi ni Aristotle, happiness is about flourishing. Lumalago ka dapat eh. So yun yung isa kong natutunan na hanggang ngayon ay pag may nagtatanong sa akin tungkol sa love, yun yung sinasabi ko. You know, kapag ka destructive yung relationship, hindi yun sign na parang, mahal niyo siguro yung isa't isa kasi, di ba, magagalit ka ba kung hindi mo mahal?
Kagaguhan. Oo. Sa totoo lang, sa totoo lang, no, papakatotoo ako. Kasi Sobrang totoo din and oh, tingin ko naging narrative lang yun dahil parang maganda pakinggan tapos yun tuloy romantic, naghahanapan tuloy ng pag-aawayan at wala naman talaga dapat. romantic kasi yun yung sa kwento sa pelikula, 'di ba? Laging ang kwento lagi ay, ano 'yan, sa kabila ng lahat, Oo. tayo pa rin. Hindi, sasabihin ko sa inyo ngayon mga millennials na nakikinig, humanap ka yung bagay kayo. Hindi yung type mo lang, hindi yung type ka lang. Kailangan bagay kayo. Kung hindi kayo bagay, parang damit yan, 'di ba? Kung hindi ba hindi maganda yung hindi bagay yung sapatos mo sa pantalon mo sa eyesore yun, 'di ba? So humanap ka ng tao na hindi mo kamukha, hindi mo kagaya, 'no? Pero kabagay mo, 'no? Yun Hmm, talagang mahalaga. yun. So, thank you Sir Ice sa inyong time and sa inyong wisdom and Wow, wisdom talaga. wisdom talaga tsaka Wisdom knowledge. tooth. And Sir Ice, saan kayo pwede i-follow ng mga listeners kung gusto nilang ma-consume pa ang inyong content? Oh, salamat, salamat. Meron po akong maliit na podcast na pinamagatang Kwentuhang Pilosopo with Sir Ice under Pipe Network. Meron din po itong Facebook page at YouTube page. At meron din yata sa Apple, no? Sa YouTube may video. So sa Spotify puro audio lang. Pero kung gusto niyo makita yung kausap ko, meron yan sa Facebook. Tapos meron din Facebook group kung gusto niyo sumali. Kwentuhang Pilosopo with Sir Ice and the Philo Peeps. Yun. At pag yung click yung join doon, ay i-admit naman kayo ng aking mga producer. No? So yun. At recently lang, I think a few months ago, nagbukas ako ng isang Facebook page for people who are going through existential crisis. So, ang pangalan nun ay Pasko Existential Crisis Consultation Services. Medyo mahaba, no? PECS for short. Pero yun talaga yung lumabas sa acronym, no? So, ang ina-entertain ko doon, I've had several clients over these past few months and we talk about, if you're going through a dark period in your life, yung sinasabi, period of meaninglessness, hopelessness, despair, you don't know what you're supposed to be doing with your life, di ba? You just got fired or let's say you had a breakup, etc. You know, I'm not going to be offering you professional psychological advice because I'm not a psychologist, I'm not a psychiatrist, no? But I am a philosopher by trade. I have a PhD in philosophy. And what I can offer you is a philosophical conversation to help you get through this dark period. No? Kagaya nito, yung napanood niyo, napakinggan ninyong pag-uusap namin ni Andrew ngayon, parang ganyan din. No? So, para lang maramdaman nyo na hindi kayo mag-isa. Na may kasama kayo at may sumusubok na umunawa sa inyo. So, puntahan nyo lang sa Facebook, Pasko Existential Crisis Consultation Services. At kung meron kayong inquiry, pwede kayong mag-PM. Yun, Okay. Lagay ko rin yung mga links sa description. kung pwede. So, yun. Alright, sir. Thank you sa time nyo. And gusto ko lang i-plug yung pinakinggan kong episode ng podcast nyo. Si Gretchen tsaka si Nikki. So, pakinggan nyo yun. Naming insights. So, okay guys. So, thank you sa pakikinig kung umabot ka hanggang dito. And until next episode, peace. Thank you for listening to this episode. Sana nakatulong sa'yo yung topic na napag-usapan. At kung nakatulong man, feel free to subscribe at mag-iwan ng review bago ka umalis. Also, feel free to share this with a friend na tingin mo makaka-relate sa episode na to. And until next episode guys, peace!